Another big bike offering pagdating sa Honda big bike lineups. This is the NX 500. Ito nga pala mga brother ang pumagit sa CB 500X. So makikita na natin, it's lighter in frame. Iba na yung forma niya pero mas busisiin pa natin ang performance ng motor na to. Pagdating sa forma, makikita natin imposing, para bang ang taas-taas niya. At saka makikita natin, iba na talaga yung forma ng adventure big bike ng Honda na to. Pero ano pa nga ba ang meron sa forma? Pag-usapan natin yan. So the NX 500 is more adapting dun sa silhouette ng pagka-off-road or rally style niya versus sa predecessor na to na CB 500X na mas mukhang adventure bike. Makikita natin yung aggressiveness ng mga linya. Una, pagdating dito sa harap, malaki na rin yung windshield niya considering the type of bike that this is. And itong ginamit ko na NX 500 has the smoke lens but that comes as an additional accessory kasi yung stock talaga nito, clear lens lang siya. Maliit lang yung headlight assembly niya. But, kumbaga maporma, flat lang, walang tuka or anything like that. Tapos pagdating naman sa gilid, makikita natin yung pagka-bare ng engine nito. Sa tingin ko, mas poporma tong buong bike na to kung magkakaroon ng crash guard. Magiging rally/adventure na yung pinaka-style ng bike na to. Yung tangke mataas at kung titingnan mo from afar, parang mataas at mahirap sakyan tong bike na to. But mamaya makikita nyo sa riding position na ito ay, I would still say that this is still Pinoy friendly. Hindi ganun kababa, pero hindi rin naman masyadong mataas to the point na mahihirapan na tayong sakyan yung motor na to. The muffler is big enough para mag-match naman dun sa pinaka-forma ng motor at saka maginis din yung pagkagawa nung sa buong taillight assembly neto with the signal lights at saka yung ilalim na parte nung rear suspension nito, malinis din. Ito yung parang kahit hindi mo na i-tail tayo dito, okay na rin. Nakakadagdag din ng forma na pagka-bare, yung kitang-kita mo yung nilalabasan ng dalawang cylinder nito coming from the engine heading into the muffler. Ngayon, pagdating naman dito sa handlebar, naked handlebar, mataas yung handlebar at mamaya sa riding position, pag-uusapan naman natin yung effects niyan. Pero yung postura nito, hindi na siya adventure bike. This adapts the silhouette of that of an off-road bike pero with a modern twist na, kumbaga parang futuristic na yung dating ni NX 500. Merong 500X dati. Kung ikukumpara natin sa NX 500, kumusta nga ba ang performance ng makina nito? NX 500 houses 471cc liquid-cooled 4-stroke dual overhead cam parallel twin engine at ang power nito, this gives out 37.1 kW at 8,500 RPM at 44.7 Newton meters at 6,600 RPM naman pagdating dun sa kanyang torque. Sa power, smooth yung delivery ng engine nito. Kung baguhan ka sa pagbibig bike, hindi ka ma-overwhelm sa power delivery. But when it comes to the actual road conditions, paano nga ba hataw to? Ano nga ba yung speed capacity nito? Sadly, because of the limited course na nandito sa Honda, is hindi ko pa sa ngayon mabibigay sa inyo yan. But in terms of the smoothness of the engine, I would say komportable. Hindi so overwhelming for beginners. And supposedly, the fuel consumption for this, for a 500cc, it can generate almost up to 30 kilometers per liter. Imagine, para ka lang naka-scooter, no? Kung pagbabasihan mo yung rating ng Honda dito sa kanilang fuel efficiency, to be exact, sabi ni Honda, this can generate 29.9 kilometers per liter. So if you're after long drive, long adventures, tas medyo mag-off-road ka pa, malayo-layo na rin yung mararating mo sa tangke na to. Tapos ang fuel tank capacity mo pa is 17.7 liters. Isa sa mga dahilan kung bakit smooth lang yung transition ng pag-change mo ng cambio or gear dito sa motor na to is because of the capability or the feature na assist and sleeper clutch. Mas swabe yung pag-change natin ng gear, mapa-upshift or downshift, swabe lang siya. Itong motor na to also has a 6-speed gearbox. Chain drive siya, obviously, with wet multiplate clutch. Pagdating naman sa brakes na to, what we have in front is a dual single disc brake. Okay na rin yung diameter or yung laki ng disc brakes natin with Nissin
2 piston calipers. Sa likod naman, meron tayong single disc brake with single piston caliper. Actually, at meron ditong kahabaan sa course na to wherein we were able to test the capability of the brakes. And masabi ko naman, the dual ABS channel na naka-install dito sa motor na to really acts out. Sa puntong to kasi hindi ko pinag-isa dahil nga limited yung oras natin sa pag-test drive. Hindi ko sineperate yung pag-test ng front at saka rear brakes, but instead pinagsabay ko and the brake is very capable. Siguro I'm topping out at 60 kilometers per hour bago ko siya ipreno talaga, and it just gives me that confidence na hihinto talaga yung motor at hindi siya mag-lock up. I guess mas masusubukan na lang natin to pagdating sa off-road or sa light rail, because pagdating sa features, isingit ko lang konti, I did not see a feature wherein I can turn off the ABS. And sa mga adventure rides, ako personally, mas gusto ko kasing ino-off yung ABS kapag nag-light trail ako. So, maybe I'm wrong, hindi ko lang nakita yung feature na to while I was riding it kasi lagi lang naka-activate yung ABS na to. Alright, for the suspension naman mga brother, this motorcycle has Showa upside down fork, which is good especially kapag medyo mag-off-trail tayo or light off-roading. Mas absorb niya yung impact, mas adaptable at mas bagay yung ganyang setup ng suspension sa mga ganitong motor. Pagdating naman sa likod, we have mono preload adjustable shocks na sabi ko nga nung medyo tinest natin dun sa part na parang may mga humps, mas ramdam ko yung tagtag. So maybe it's just not tailor-fitted to my weight and to my preference. Unfortunately, we did not have the time to really adjust the suspension and makita natin kung hanggang saan nga ba siya pwede nating malaro. So for a motorcycle in this category, I would say medyo natagtagan ako sa kanya. Sa gulong naman, we have actually dual sports tubeless tires. Sa harap, meron tayong 110/80 by 19. At sa likod naman 160/60 by 17. Ito naman okay naman yung kapit. May mga pagkakataon dito sa course na to na medyo hinihiga natin itong NX500 even with a limited course, limited buwelo. Hindi mo talaga mababanking to, but there were enough curves pagdating dito sa truck na to para masabi ko na yung stock na gulong nito makapit naman. Pagdating naman sa features ng motor na to mga brother, this motorcycle also houses the Honda Selectable Torque Control, the HSTC, or sa madaling sabi, meron tong traction control na magmo-modulate dun sa ikot ng gulong natin sa likod, especially kapag nag-overspin na siya at it's losing traction. Medyo minomodulate niya yan para hindi mag-skid at maiwasan yung semplang. Meron na rin itong 5-inch TFT display, and I would say nung sinubukan ko tong motor na to, tanghaling tapat, it just gives out the right brightness at kitang-kita pa rin naman yung mga information na nandun sa TFT display niya. One of the new features I would say pagdating sa mga ganitong category ng motor is this NX500 having the Honda Road Sync app. So ito naman yung ability ng motor na kumonek sa iyong mobile phone with the use of the Road Sync app. More to come on that pagdating sa mga iba pang kayang gawin ng Road Sync app na yan dahil hindi naman natin nasubukan yan during the test ride. At meron na rin itong emergency stop signal. Ito lang naman yung halimbawa, you're medyo mahataw ka tapos bigla kang napapreno, yung hazard light mo automatic na ilaw. So that serves as a warning pagdating naman doon sa kasunod mo. So instead of yung brake light mo lang yung ilaw, pati yung both of your signal lights will flash as an indication na biglaan kang nagpreno. Kung titingnan natin, parang ang taas-taas ng bike na to because of the composition dito sa bandang front niya with the handlebar, with the fairings. Pero, kumusta nga ba yung taas ng motor na to? Pinoy-friendly nga ba? You may use me as a reference. I am 5'10" in height. And, ayun o, may konting-konting tiptoe lang naman ako versus the other adventure or touring bikes. Mababa na tong motor na to. And, napansin ko magaan siya. For 500cc, it's very lightweight to handle. Nakita nyo doon sa mga test ride shots natin, it's very easy na i-maneuver, very nimble siya. Ngayon, sa riding position natin, standard, yung feet position natin, sakto din lang yung taas ng preno. Ayan, hindi masyadong malalim, hindi masyadong mataas. So, hindi nakakangagi pagdating pagpupwesto ka na. And then, the handlebars, nabanggit na natin, mataas siya. And also wide handlebars. Yung mga wider handlebars kasi, mas nakakatulong to give us better control when it comes to yung mga malubak, mabato, yung mga light trail adventures natin. Kasi meron kang leverage na panghawakan. Ito na nga yung handlebar mo na yan.
At napansin ko, ito, yung handlebar natin may riser. So mas pinataas niya pa. Ang epekto kasi nun, mas mataas yung handlebar, mas nagiging upright yung riding position ko, mas diretso yung likod. And then I like the windscreen or the windshield. Alam ko itong smoke na windshield comes as an accessory kasi clear yung stock nito. But nonetheless, maganda yung vision ko. Ganda, natuwa ko kasi yung panel, tama lang yung layo, kitang-kita ko. At the same time, kumbaga peripherally, kita ko pa rin yung kalsada and I'm still able to monitor yung mga statistics ko dito sa aking panel nitong NX500. And then, pagdating sa seats, tama lang yung lapad niya. For long ride, I would just check or siguro i-check nyo dun sa mga iaangkas nyo pagdating sa mga malayo ang biyahe kung komportable na sila sa ganitong kalapad na upuan. Kasi sa tingin ko manipis, pero yung lambot niya, malambot siya. So komportable yung upuan. Siguro iaangkas mo na lang. You might wanna check it out. Maaring sakto lang naman sa inyo, maaring hindi. Pero sa riding or sa rider, given na mas malapad ako, sakto lang, salong-salo niya yung puwet ko. So komportable. Okay yung niya. Okay yung overall ergonomics niya. And then, there will be times wherein we have to stand up, especially sa mga trail adventures natin. So sakto yung shape ng gas tank natin for us to be able to support yung balance natin when it comes to pag dinala natin to sa mga adventure rides natin. So again, overall, this is a bike that you can bring pretty much everywhere. It has the power, it has the lightweight. You can go on long rides dahil sa overall ergonomics ng motor na to. If you prefer this bike, ang budget mo dapat dito ay nasa 409,000 pesos. So that will be the SRP for the Honda NX500. And meron kang dalawang kulay na pagpipilian, ang Pearl Horizon White at ang Matte Gunpowder Black. Para sa akin, personal preference lang naman, mas gitaw yung forma ng motor na to if you're going for the white. But, that's just me. So, yan ang motorcycle feature for the day natin, mga brother. Again, this is the Honda's NX500. Base sa mga napag-usapan natin na presyo, features, performance, kumusta nga ba? At swak nga ba sa'yo ang motor na to? I-comment mo at pag-usapan natin yan. In the meantime, para updated ka sa lahat ng mga motorcycle news, reviews, and tips, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. Till your next video, mga brother. Salute!